Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mag-amang Duterte, no? Kasi po, meron po tayong mga nakuhang old videos how, no, despicable thing to hear and to watch itong mga pinagsasabi nitong mag-ama na ito, no? Si Pangulong Duterte ninyo is about how yung pananalita niya na malapit nang maging traidor mga kababayan at yung pagiging isa niyang manyakol at mahilig sa kwarta. So eto po, uunahin natin itong 1-minute video, courtesy ito sa PTV, no? Makuha ko po ito sa X, no? Nasa public domain, pinakita po nila. So, ito, pakinggan ninyo, panoorin ninyo itong almost 2 minutes video sa pagsasalita ni Pangulong Duterte ninyo, no? Yung former, once and powerful, fallen from grace. Parang parang event para sa mga inchik, no? Ito po, kayo po ang umintindi sa sinasabi nitong si traidor. Okay? Eto po. I respect gano'n na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot kayo. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na hayaan mo yan siya. Just let it float there. Makuha mo ang Philippines, wala nang problema. Kasi maraming pera Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. Dami yung kwarta. So yan po mga kababayan, na siguro napanood ninyo, napakinggan nyo how disappointing itong speech na ito, no? I think isa sa mga event yan for the Chinese, hindi ko po mabasa mga kababayan, no? Nakakita ko lang po ito kasi sa Twitter o sa X account nung mga nag-post. Ito talagang si Duterte, I don't know. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko dun sa mga sinabi niya, no? Malaki ang respeto niya kay Xi Jinping kasi nguan daw siya na hindi magtatayo ng istruktura diyan sa Scarborough Show. Hindi nga tatayo ng istruktura. Ano namang ginagawa? Panggigipit, paninira ng kalikasan natin. Kasi in-enable ng hinayupak na ito. Tapos sinasabi niya pa na gawin na lang daw tayong probinsya ng China. Kita mo yun? Even though that is a joke, is not. Nagpalakpakan naman ng mga unggoy na yun. O malamang karamihan doon mga Chekwa. Gustong gusto nila yan. Bakit? Ang dami na pong mga Chekwa dyan sa Pilipinas. Sino ba ang mga top 10 ng mga bilyonaryo dyan sa bansa? Di ba puro mga inchik? Ang tanong, saan nang gagaling ang kwarta ng mga yan? Di ba? Dapat yan alamin kung saan nang gagaling ang source of funding ng mga yan.
Kung legit bang mga wala bang funding galing sa China? Oh, di ba? Tapos makikita mo yung pagiging misogynistic niya. Kung babae lang daw si Xi Jinping, niligawan niya na. Manyakol. Addict din sa pera. Daming pera. Di po ba? Siguro kung ito pa na extend pa ang term nito, malamang wala na ang West Philippine Sea. Malamang probinsya na ng China ang Palawan. At unti-unti, pero wag lang ang Davao. Yun po yan, mga kababayan. Di ba? Willing niyang ibenta ang Pilipinas sa China. Mabuti na lang walang term extension. Otherwise, patay tayo mga kababayan. Wala nang Republic of the Philippines. Lahat tayo Tsekwana. Hanayupak. Di po ba? Manyakol na maelang sikupal. Kumbaga, sabi nga nila, sino ba yun? Parang Mangkanor ang dating, mga kababayan. Kakahiya po yung mga sinabi nito. Sa bagay, piniplis niya itong mga Tsekwa dito, gino-joke niya lang, pero that's not a good joke. It's not laughable. Now, merong isang presidente na willing ipamigay ang Pilipinas sa China. Ganyan po yan. Even though it's a joke, baka mamaya naging katotohanan yan, but it's not a good joke. Hindi po masarap pakinggan yun, mga kababayan. Nagtatawanan sila, nagpapalakpakan sila. They accept his attitude na nagpapakita ng being a misogynistic. Kung babae lang daw, niligawan niya na. Ina. Kita nyo yan? Di po ba? Eto pa, ang isang video, mga kababayan, ito, pinadala po sa akin ito, ha? Ito po yung isang statement ni Sara Duterte Tamilmil, no, tungkol po sa paano niya lulutasin ang problema sa Department of Education. Ito po, maiksi lang po ito, 29 seconds video, no? Bahala na rin kayong magkomento at ano ang reaction ninyo. Doon sa tatay niya, ang sinasabi niya, no, willing siyang ibenta ang Pilipinas sa China, no, dahil sa dami ng kwarta, hindi na tayo mamumblema, no? Yun ang mentalidad Binanggit niya even though it's a joke. Ibig sabihin, pag naging probinsya tayo ng China, wala tayong magiging problema. Ang dami nga nilang problema sa mainland nila Di po ba? Mga utak sa laula yung mga yan. Walang manners ang mga yan. Ganun ang gustong gawin ni Duterte. Willing na willing siyang ibigay ang Pilipinas kay Xi Jinping. Para lang daw po, wala na tayong problema. Dami nilang kwarta. At kung babae lang sila, niligawan niya na. Putang ina. Hayop. Bastos. No? Eto po, isa pa, yung anak niya. Like father, like daughter, ito, pakinggan nyo ano yung similarity nila. Ito po. Initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. So yan po, no? Pera pa din. What's the commonality? Kwarta. Yung tatay sabi, adabi pera ng China. Kaya willing siyang ipamigay na lang ang Pilipinas. At what cost? Pera. Eto namang anak niya, Department of Secretary ng DepEd, gustong magkaroon ng 100 billion pesos para daw masolve niya yung problema sa basic education. 100 billion pesos in 6 years. Ito bang hinihingi niyang 100 billion pesos na pera ay separate pa yan sa yearly budget ng Department of Education? Mind nyo mga kababayan, based on the 1987 Constitution, sinabi doon, that the Department of Education must have the highest budgetary in every fiscal year.
Mandated po yan sa Constitution. Kaya yun po ang ginagawa ng Kongreso. Sa 2024 General Appropriation Bill, ang budget ng edukasyon, no, ay 900 plus billion pesos. Yun. Lahat yun for operation, siguro, whatever they need. Now, taking the consideration of 100 billion pesos, divide by 6 years, magkano ang gusto niya every year? To fix the problem of basic education. Eto yan. Sabi niya, 100 billion in 6 years. So therefore, i-divide nyo yung 100 billion in 6 years. How much is that? 16.66 billion pesos additional. Kung additional man yung hinihingi niya. Na idadagdag sa budget every year. That 16.66 billion pesos will be used just to solve the problem of basic education. So within the time frame of her panunungkulan as Department of Education, kung siya pa rin yan, within 6 years, masosolve niya with that money. 16.66 every year for 6 years. So siguro sa last term niya as Basic Ed Secretary, dadagdag lang ng mga 300 kasi kulang eh. Magiging lang yun eh, nahed 97 97 billion. Di po ba? Kasi 6.66 times 6 eh. 96 o 4 pala. No? 6 times 6, 36 eh. Kulang ng 4. O, yun na yun. No? Basta makuha niya yung 100 billion pesos in 6 years. So biruin nyo, ang laki na ng pondo mo. Almost 1 trillion this coming 2024. And if they give in to her request, additional 66 billion pesos. So that it will come up to almost 1.1 trillion o 1.3 o whatever, no? Aabot ka ng almost 1 trillion budgetary sa DepEd every year. Di po ba? Ang laki nun. Saan mo kukunin yung pera na yun? Is that the only solution na sinasabi mo, I need 100 billion pesos? Even though it's hypothetical, pero sinabi niya po eh. No? Sinabi niya rin, kinausap niya ang Pangulo and he's asking the Congress. So, ang tanong, inayunan ba siya ng Kongreso because of that? Paano niya isosolve yan? Ulitin ko, 900 plus billion pesos ang budget allocated for 2024. Kulang na lang ng pirma ng Pangulo. Kasama na doon ba yung 16.66 billion for fixing the basic education? Sa dami ng problema sa education ngayon, bagsak kayo sa PISA. Well, hindi mo problema yun. Problema ng old yun. How can we be sure that you will be able to fix the basic education problem? Di po ba? So far ngayon, wala eh. Hindi nag-remit ng 2022 contribution sa GSIS, sa Pag-ibig, at sa PhilHealth. And the taxes that was collected from the employees. Di po ba? Also, ito may bablog natin, papahapyawan lang natin, that instead of 20,000 SRI, yung mga benepisyo para sa mga guro, 18,000 lang. Nasaan yung 2,000? Hindi nyo kayang ibigay yan? Tapos nangihingi kayo ng extra pondo to fix the problem? Saan nyo gagamitin? Can you not fix the problem with the allocated budget that they have given you? Noong 2023, ito, matatapos na, ilang linggo na lang, ilang araw na lang. Diba? We have 11 days left. Ang laki. 700 plus billion ang budget ninyo. And what have you done? To plant trees. Yun po ba? Ano pa? Nakapagpatayo ba ng mga bagong eskwelahan? Di ba, hindi nga nakapagbayad kayo doon sa mga materials for sciences and math?
dahil hindi kayo nagbayad ng rental fee ng warehouses? Paano yan? Anong klaseng solusyon ang ibibigay mo, ipapakita mo sa amin for basic education when you are asking for 100 billion pesos for 6 years? That you guarantee that you will fix the basic education problem. Nasaan? Why can't you not use the funds that is allocated for you? Why do you have to ask for more? Di po ba? Hindi naman po sa oo, pondohan natin ang edukasyon. Pero, wag naman sobra-sobra na lahat na lang ng pondo ibibigay sa kanila. They should find ways, a better solution to better uplift our education system. To better uplift yung educational woes to find a solution. Nakakabigla lang po eh. Pera. Parang money. Ba, parang yung pera, pinipitas mo lang sa puno. O, ito, 100 million. Ito, kailangan ko pa ng 10 ganito. O, 100 billion ang gusto niya eh. 100 billion eh. Hindi 1 billion. 100 billion. How did you come up with that figure within 6 years? How? Di Carabao, di Batutin. Tapos, yung quality of education, bagsak na bagsak. Walang good manners and right conduct ang mga bata. Yung moral values is decaying. Walang respeto ang mga kabataan. Tamad. Kasi bakit? Ganun din eh. Yung pinapikit ang example ng mga lider. Puro na lang pera. Hindi naman po masamang magkaroon ng maraming pera kung afford nyo yan, kung kaya nyo yan. Pero yung hihingi ka nang hindi mo mapakita paano mo isusolve ito, pera na lang kaagad muna. Yan, malinaw eh. If you give me 100 billion, buti sana kung sinasabi niya lang 100,000 eh. Hindi po eh, billion. How many zeros are there at saan kukunin yung pondo na yan? Ito na lang, GAB natin sa 2024 is 5.76 trillion. Tapos may nakita pa si Coco na extra na 450 billion. Saan gagamitin? Grabe ano? It's so disappointing. Come up with a solution first. Pakita ka muna. Magdadalawang taon ka na. Ano na yung napakita mong improvement sa basic education? O meron siya matatag? Saka yung Catch Up Friday. Ano nang naging resulta niyan? Ano naging resulta? Show us the result first before you get your yung sinasabi mong pera. Ang siopaw naman, no? O, di ba? Like father, like daughter. Maya yan. Aatungal na naman ng tatay. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.